Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kalingon na galing na Santa Maria, hinggil sa issue ng DILG Secretary Abalos, Voice on Community Justice from Local Government and Barangay for the Protection of Women and Children. Nais na i-enhance ni Secretary Abalos ang barangay katarungan, manuals para maprotektahan ang mga kababaihan at mga kabataan at mapag-ibayo ang mediation, conciliation, and arbitration sa mga sigalutan sa community. Yun. Ang nais ng ating Department of Interior and Local Government na pag-ibayo ng katarungan pambarangay. Kung saan ay naipamahagi niya na ang manual noong pambarangay na katarungan at ito ay pag-ibayuhin ng ating lokal na pamahalaan at barangay for the protection of children. So yun yung nais niya na mapag-ibayo para yung ating mga komunidad ay umiral yung hustisya at kapayapaan para sa buong Pilipinas o sa sambayan ng Pilipino, na ito ay magabayan bidat. So sila yung bahalang yung mula dun sa barangay ay nakapag-aayos ito dun sa kanilang barangay katarungan, ay mayroon itong kapangyarihan para dinitingin yung problema sa isang barangay ng mayroong para sa nangyayaring mga iba't ibang mga problema sa barangay o mga paglabag sa batas, lalo na mga away-away sa pamilya at mga buong komunidad. So ngayon ay yung pag-ibayo yung protection of women and children. So para kung paano nila poprotektahan ng katarungan pang barangay o ng barangay yung women and children with the local government. At saka yan ay meron ng yung protection of children, meron housing o meron din yung women's desk sa PNP, at sa palagi ko meron din para yata sa barangay na gano'n dati, women's desk para sa barangay. Pero dati nakapag doon sa ang ating hindi ako nagkakamali, meron tayong doon sa ating pag-promote ang human rights, merong barangay human rights action center. So nakatutulong din yon for the human rights protection, particularly yung babae, mga bata sa bawat barangay. So iyon ay makatutulong yon para programa na CHR yun, yung PRAC na yon, para makaagapay sa community kung mayroong ganong klase ng problema ng paglabag sa karapatan. Yung sa protection of women and children, sakop yan, pangunahin ng CHR. So yan ay pwedeng aksyonan ng barangay ng ating lokal na pamahalaan. Pero pulisya, so yung housing nga, tapos yung children women's desk protection. So ngayon ay halimbawa sa kagaya doon sa lugar namin, nakapaglunsad ako sumuporta ako sa paglulunsad ng BRAC. So may representative yung every barangay. So kapag halimbawa doon sa lugar namin, kapag mayroong problema, pwede lapitan nila yun, yung BRAC, yung mga officer na nakalagay. Tapos iimbestigahan nila yung kaso mo, nilalapit nila sa CHR yun. Halimbawa abuse sa babae, bata, mga ganun, para maprotektahan nila. Ngayon yung barangay ay ito ay nag-ibayo ng ating DILG para doon na rin mismo magkaroon ng pagprotekta sa mga bata. Siguro kung anong iba't ibang mga balangkas yung manuals para diyan kung paano nila nilitisin yan. So mayroong manual yan So hindi natin nabasa yung kabuuan kung paano magpapairalin yung mediation, conciliation sa barangay, yung barangay katarungan with the protection of women and children. So, hindi natin nabasa mabuo yun. Pero yan ay nais na pag-ibayuhin ng ating DLG to protect them. But with that,
Maliban dyan sa naisang DLG, meron na existing dyan as yung Children's and Women's Nest sa PNP. Maaaring sa barangay meron din yan. At yung BRAC nga, nalunsad naman ng CHR. So yung yan ay within the barangay level. So kasi yung halimbawa yung CHR kasi hindi malayo. Talaga yon sa sa pang-regional kasi yung opisina na every region lang. So wala silang opisina talaga for every municipality. So meron lang sila talaga sa every region yung CHR. So ngayon naglunsad sila ng BRAC for every barangay naman yun. So wala nga sila sa opisina sa for every municipality pero for every barangay. So yun yung sinusuportahan ng municipality, yung every barangay, yung barangay human rights action center. So tayo nung sa pag-promote natin ng human rights noon, tayo nakapaglunsad way back 2002 pa yata yun. Nakapaglunsad tayo ng BRAC doon sa lugar namin. So for every barangay, we have 36 barangay, nilagyan namin ng isang officer yan. Ewan ko kung nag-exist pa ngayon yan, pero hindi ko kasi na ano pa rin yan. Pero yan ay isang mahalaga rin na mayroong gabay dyan yung barangay para for the CHR. Ngayon makakaagapay nila yon kung existing pa yon, kung sa bawat mga kung existing pa yan ng CHR at saka nung bawat mga barangay, lalo yung ating na-establish, kasi makatutulong yan for that with the barangay for that, kasi investigador din sila. So ngayon makatutulong sila kung yan ay i-forward nila to CHR or to police. Pag CHR kagapay nila yung BRAC officer, or kung halimbawa or i-forward nila sa police or sa korte na parang ganun para to investigate further, or doon na sa barangay for halimbawa yun yung yung sa manual ng BRAC sa Katarong Pambarangay. So ngayon ang Tactics Promotion sa yung ating People's Anti-Crime Promotion, yung ating Anti-Criminality Promotion naman ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng pag-ibayo ng local government to barangay justice manuals ay ating mariing sinusuportahan ng ating DL Secretary Abalos sa kanyang hakbangin upang mapaihira ng katarungan at kapayapaan sa lokal na pamahalaan, partikular sa mga barangay. So sinusuportahan natin siyempre ang ating secretary, ang ating pamahalaan for that sa kanyang hakbangin na yan para mapag-usay yung ating barangay katarungan with the protection of the children and women. At sana ay mapag-ibayo pa rin ng Commission on Human Rights yung BRAC nila para makatulong din diyan from the barangay level, yung halimbawa yung community may problema doon sa children's and women's abuse o violation ng human rights. So pwede silang investigate doon at i-forward nila yon sa Commission on Human Rights kung may nakikita silang violations na hinggil doon sa mga bata o sa mga kababaihan. Pwede, at all kinds of human rights cases ay pwedeng imbestigahan ng BRAC tapos i-forward nila sa Commission on Human Rights. Mga ganun ang kung halimbawa mayroon silang na issue na nailapit sa kanila or nalaman nila, pwede nilang imbestigahan yun ng mga BRAC. So ngayon yung barangay, syempre may ganyan yung sa barangay, maaari makatulong siguro yung BRAC na yun or with that Katarong Pambarangay. So ewan natin kung paano sila makapag-keep dyan. So ngayon, ang pagprotekta sa bawat kababaihan at kabataan ay mahalagang bagay na magkaroon ng patas na hustisya mula bawat barangay community sa bawat mga pamilya at community ay protektado ang mga ito. So yan ang mahalaga dyan na protektado ng bawat community yan, local to barangay, syempre yung kababaihan, kabataan, mga karapatan nila. So kung nagkakaproblema, so maaaring sila ay mag-intervene o lalapitan sila yung mga ganun para maayos yung problema doon sa barangay katarungan. Ang mahalaga dyan ay magkaroon ng fairness within the barangay katarungan, kasi kung ang problema kapag
halimbawa doon pa lamang nagkakaroon na inequality, sira na hanggang national o hanggang regional court, yung gabay ng justice system natin. So doon pa lamang ay kakaroon na tayo ng problema kung mayroong inequality in our barangay in investigating and ipoprocess nila yung justice kung anong halimbawa mayroong ganon protection for the children and women or iba't ibang mga usapin sa barangay, kailangan ay doon magmumula yung equal justice. At syempre ang pagpapairal ng human rights, syempre dapat alam ng barangay yan yung human rights yan, yung human rights at saka o yung sa protection of women and children. Kasi bago dun sa manual, kasi dapat meron kang alam dyan sa protection of women and children. Nababasa naman, pero kung mayroon training, mas mahusay. So ngayon nung tayo ay naglunsad ng BRAC, ay nagkaroon nabigyan natin ng training yung mga barangay captain doon. Sayang lang hindi kasali yung barangay katarungan, pero maganda yun para maibahagi nila yun sa kanilang konseho, dahil mayroon silang training for the human rights na basic para malaman about protection of children and women. So kung may training ka agad, malalaman mo agad kung paano mo sila ayusin yung karapatan nila, di ba? Paano ba yung paglabang na nagawa sa iyo sa mga bata o sa mga kids. So syempre, the barangay captain should have a human rights orientation o seminar. Mas maganda meron ba. So tayo nakapagbigay ng ganun sa paglulusan natin ng BRAC. So sana nakatulong sa kanila yun sa kanilang paglilingkod ng mga panahon noon. At patuloy pa siguro kung sila ay nakapaglilingkod pa sa ngayon. Ayun. So yun at mahalagang bagay yan, syempre yung bagay para maprotektahan yung karapatan. At doon sa katarungan pambarangay, syempre dapat ipapairali nyo yung human rights dyan, yung paglilitis nyo from the guidance of the manual. At syempre yung maaaring stipulated ang human rights dyan sa katarungan pambarangay na yan, kasama nga yung SFA, Protection of Children and Women, at pag-ibayo pa pag-alam ng karapatan ng tao ng ating barangay level para sila pangunahin ang puprotekta ng karapatan ng mga local constituents from the barangays yan, sa lahat ng aspeto. So yun, at halimbawa kung sila din naman, halimbawa yung from the barangay, halimbawa within the barangay, kung mayroong isang konsyal na medyo mayroong problema, so yun, kung mabuso, the barangay will ganun na magiging or halimbawa yung BRAC nila, halimbawa ganun, nakabantay din siya doon sa barangay kung halimbawa mayroong nag-attempt to abuse mula doon sa barangay. So they could report them doon sa Commission on Human Rights, at para maiwasan kung may aabuso doon sa barangay level. But sila'y katuwang from the pagpapairal ng karapatan doon sa mamamayan, syempre. So hindi lang naman gobyerno ang lumalabag sa karapatan, maging yung sa community o every person pwedeng lumabag sa karapatan. Halimbawa, ikaw matanda, pwede lumabag ka sa bata, sa karapatan ng bata. Isang may edad o nasa adult, pwedeng lumabag sa karapatan ng bata. Any adult, yan, mula sa iba't ibang mga aspeto, yan, any adult, pwedeng lumabag sa karapatan ng bata, pwedeng lumabag sila karapatan ng mga kababaihan. So any adult, yan, mula doon sa sexual harassment, etc. So yun, yung kakaiba nila yung mga BRAC, yun ba doon. At syempre may katarungan pang barangay yan to further the conciliation bago mo forward to Commission Human Rights, pwede na ma-resolve doon sa barangay katarungan. Halimbawa ganoon. So ang kapayapaan ng ating masa mula sa barangay ay nakikita ang kaayusan. Kaya
Mahalaga ang katarungang pambarangay upang maresolba ang sigalot o away at hindi pagkakaunawaan ng magkakalabang partido at magkasundo-sundo at maiwasan ang mas malalang problema. So yun. Siyempre yung kapayapaan natin na nagmumula sa root level, so dapat mas maganda na aayos agad ng barangay yan para walang problema sigalutan, walang away-away. So walang trouble, walang problema, diba? Naiwasan na nagkakaroon agad ng magkakasundo-sundo sa iba't ibang aspeto ng usaping legal yan, na naayos agad ng barangay na nakapaloob doon sa kanilang mandato na iba 1 year, kung 1 year yung case, sagot nila yun, sila ang bahala maganda roon. Kung dahil lapis sa kanila, kung malimbawa over 1 year, ako kung anong kanila maaaring magawa doon para or maaaring forward nila sa police or sa korte, maaaring ganun. Yan, at ang mga kababaihan at mga bata ang pangunahing dapat maprotektahan sa ating lipunan sa mga barangay o bawat lokal na pamahalaan. So ang ating barangay at barangay katarungan ay malaking hakbangin sa bawat komunidad to resolve issues and protect vulnerable. So yun, diba? So pangunahin silang first respondent sila kumbaga from the problem issues in barangays, from that particularly mga barangay labors na yan, bata, mga babae. So again, we hope and ang fair justice at human rights ay umira sa pagpapairal ng katarungan sa bawat komunidad mula barangay justice. So ang gabay ng ating Diyos na makatarungan at banal na Panginoong Kristo ay bumabay sa bawat barangay justice. Gayon din maliwanagan sila ni Mother Mary at ang batas ng justisya ay mairalan nila. Yan, sana magabayan yung barangay natin o yung lokal na pamahalaan at ang barangay justice para makapahiran ng patas ng justisya. Maliwanagan kayo at makapagpahiran ng patas ng justisya at magkaroon ng kaayusan at mabuting komunidad yung inyo nasasamupan yung bawat mga barangay. So muli ang kaliwanagan ng ating banal na Santa Maria, Panginoon sa banal na Santa Maria ay magliwanag sa bayan ng Pilipino o sa bansang ito mula sa pamahalaan at mamayang Pilipino, yung pamahalaan, mamahala ng mabuti, matuwid, may patas ng justisya at karapatang tao. Tumunin niyo yung karapatan at iwasan nila yung makapangabuso at makalabag din sa batas at nang hindi magdusa sa kanilang pagkakamali ang ating mamamayan. Kaya din yung mamamayan naman sumunod doon sa batas, sumunod sa pamahalaan, sumunod sa ating namamahala sa kanilang mga programa at suportahan yung pamahalaan, programa, yung batas at karapatan ng tao at ang mabuti pamamahala. Sa gayon, iiral yung kapayapaan. Kung iiral yung kapayapaan, walang krimen, walang naglalabanan ang pamahalaan ng mamamayan. So, magiging madali at mas mapabilis ang ating pag-unlad o ang development o mamumuhay tayo ng maunlad kung mayroong kapayapaan. May kapayapaan, may kaunlaran. Sa gayon, kung yan ay napapamuhay natin, ay masigit tayo magkapananampalataya sa ating mananap ng Diyos at magkaroon tayo ng malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual. Kung tayo ay mayroong protektado tayo ng ating pamahalaan at may kapayapaan. Magandang hapon sa inyo lahat.